salita. Kagabi, sabi niya, oo. Pero kanina, sabi niya, hindi ko kaya ate. Sabi ko, sige, okay lang. Walang problema. Sabi ko, alam naman yun ni Christy. Sabi ko, so. Kasi Hector is a man of few words. Very quiet. Kaya, siguro nasa loob niya talagang masakit. Pero, he will be okay. Alam ko po yun. So, ang susunod ko pong tatawagin ay si... Asan si... si Tess. Si Tess po ay isa sa mga kapatid ni Christy na nakatira po sa Santa Cruz, Laguna. Magandang gabi po sa ating lahat at nagluluksang gabi. So kahit hindi ko po sabihin sa inyo na ako'y kanyang kapatid, kitang-kita naman po. Magkasunod po kami, siya ay panganay, sumunod po ako sa kanya. Kaya, yun po aming mga pangarap ng sa buhay. Kasi kami ay magkasunod nga po, medyo hirap kami noon. So sabi niya, hindi po pwedeng ako ay mamamatay ng mahirap. So nakita ko po yung effort niya, yung pagsisiksa niya na siya makapag-aral, magkaroon ng magandang buhay. Yun po si Ate Christy. Ang tawag namin po sa kanya, kasi po kami ay hindi nagtatawagan ng ate. Ang tawag sa akin ng isa si Tekla, yung isa, ang tawag namin sa kanya si Ketty, si Taytay. Si Taytay at si Ketty. So, ganun po kami magtawagan magkakapatid. So, nitong, siya po yung aming tigasin, tigamura. Kasi po pag siya po nagalit sa kapatid, nagalit sa pamangkin, hindi po nagagalit sa kanya kahit kanyang pagalitan. Ewan ko kung anong power niya. Magsusubo kami, ay si pagalitan mo. So siya po yung tigasin. Pero hindi po nagagalit ang mga pamangkin sa kanya. Ewan ko kung anong power meron yan eh. Andito pala ang mga Bubukal, Santa Cruz, salamat po kahit malayo. So kasi, sad to say po, nagkasabay sila, yung kapatid ko. July 18, namatay po yung lalaki. June 18, namatay po yung isa. Tapos, tumawag si Ate Elsie sa akin. Hindi ako sumagot na pupunta ako diyan, pero nung gabi natutulog na ako. Napag-isip-isip ko, sabi ko, sasama na ako sa iyo. At yung nadramahan ng anak kong isa, yung aking anak na sinundo ako, inihatid ako dito. So, nakita ko yung kalagayan niya. Matagal ko naman kasi ako yung tagahanap niya ng dugo. Pero mo, every week, 10 bags ng dugo sinasagin sa kanya. Tapos nung makita ko siya, wala na. Pero nung bago naman siya magkasakit ng gano'n, tinanong pa niya si Kuya Felix. Pero namatay siya na hindi niya na alam na namatay si Kuya Felix. Hindi ko lang, talagang hindi na nalaman kasi parang nawala na yung niya, na-position siya. So nakita ko siya, tapos lumapit ako kay Tim. Sabi ko, Tim, kausapin mo mama mo. Sabihin mo, magpahinga na. Tapos lumabas siya, matungal sa labas. Iyak siya na, iyak kung sabihin ko ganyan. Tapos, parang nag-open ako kay ate, anong gagawin natin? Meron ba siyang nilaksan ko na ang loob kay Ate Elsie. At nagpapasalamat po kami kasi may ate siyang ganyan. May ate siya. Kasi sa sobrang layo namin ng Santa Cruz, siguro talagang malayo. Kasi sa traffic, kahit po may mga masasakyan, ang mahirap po ay yung traffic. So, yung pag-usap na kami, pupunta na siya, ganun kami uwi na. Tapos hinalikan ko siya. Sabi ko, pahinga na. Sabi ko kung gano'n. Tapos wala pang 2 oras, halamba pa lang kami, tumawag na si JB. Wala na si Mama. So siguro parang inantay lang po kami ni Ate Christy. Kahit naman po minsan ako nakakapunta rin dito, inantay pa rin niya kami bago siya mamatay. So nagpapasalamat po ako kasi iba po yung sa amin na kahit po walang siyang mag-anak dito, sa dami mo po, nagpapasalamat po ako sa pakikiramay nyo. Sa akin,
Ate Elsie, siya po ang hirap na hirap dito. Mm. Kaya mahal na mahal ka ng mga kapatid mo kasi ikaw ang ang tawag dito, parang tranquilizer. Siya po ang nangiti. Siya po ang tranquilizer ng aming pamilya. Tapos lahat, pag tuwing Pasko, meron siyang regalo kahit maliit lang. Pero hindi niya ako binibigyan doon sa mga kapatid ko. Hindi niya ako binibigyan. Tapos pag binigyan mo siya, tulad niyan, may sakit din kasi si Kuya Rubini. Pag binibigyan siya ng pera, sasabihin, nung may sakit na siya, mas kailangan mo yan. Ganun siya, mas kailangan mo yan. Yun lagi ang nasa isip niya, yung mga kapatid ko, nung banggit pa nga niya sa akin. Sana si Kuya Landon ay maipagbahay ko ba? Hello, ang bait talaga ng Ate Christy ko. Yun lang po, maraming salamat sa lahat po ng nakiramay. Yun po, mga taga Santa Cruz, kahit malayo. Salamat po.